Hindi masama na magtrabaho, hindi masama na negosyo. Hindi tayo pinagbabawalan ng Lord. Ang gusto ng Diyos, huwag mong pababayaan ang iyong kobinan sa Kanya. Ang kobinan mo. Mas lalo mong mararanasan ang blessing. Mas lalo mo kapag ikaw ay isipin ang dami-dami ka. Para bang inat na, tingnan nyo ha, parang inat na sa akin, na makapagpakita ka sa simbahan. Alam nyo, ang first and foremost na binibigyan natin ng kuluntutan, hindi naman ako eh. Hindi ang simbahan mo ng Lord. Dahil ikaw, iniligtas niya, minahal niya, pinatawad niya. Ang lahat ng bagay na kailangan mo sa buhay mo, ibigay. Tama ba? So, kaya ang pinag-aaralan natin ito, para matutunan natin hindi sa lahat na mahalin ako. Ang magagawa mo ang lahat ng bagay pagtatay sinopere kapag natutunan mo mahalin ng Lord. Kapag mahal mo ang Lord, ang first and the greatest commandment na binigay ng Diyos sa atin, first and greatest commandment, love your God. Kung mahal mo ang lahat, kung mahal mo ang Diyos, lahat ng bagay na meron ka, ibibigay mo sa Lord. Pinababayaan natin, hindi kita mas mahalaga ngayon. Lagi natin magmahal sa Lord. Ang tulad ng pinasa ko sa inyo, hindi naman tayo pinagtulong. Lagi tayo nadadala ng mga bagay na rito sa sanlibutan. Ang dami natin tao. Ang dami natin. Tandaan natin, hindi natin kaya dalhin ang lahat ng bagay na pinagaya. Hindi ako nagsasalita para saktan kayo. Nagsasalita ako para lalo yung makuha yung mapapala. Kasi kung hindi natin matutunan mahalin ang Lord, doon na sigit sa lahat, ay hindi makukuha yung totoong blessing. Matatagal na ninyo pasya. Payo ba kayo? Pasya lang na. Ang gusto ng Diyos mo, plus. Na makuha niyo yung blessing. Tingnan ninyo po, sabi ito sa akin ng Bible, naalala niyo yung babaeng balo. Lucas chapter 21, verse 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lucas. Makikita natin ang ating sarili dito, ma-identify natin ang ating sarili. Sasalaminin ng salita ng Diyos ang iyong sarili. Okay, babasahin mo nga. Nagtumingin si Jesus sa paligid, nakita niya may yaman na naglagay ng mga doon sa templo. Okay, nakita ni Jesus. Ito yung labas na kalungkutan ng Panginoong Jesus sa nakikita niya sa maraming tao. Tumingin si Jesus sa paligid niya, nakita may yaman na naglalagay ng mga doon sa templo. Nakita rin niya ang santukhang biyuda na naghulog ng dalawang salaping tanso. Nakita rin niya, nakita ng Diyos. May yaman at yung dukha. Yung dukha, nakita niya yung dukha na naghulog ng dalawang salaping tanso. Anong ginawa noong dukha? Sinabi niya, ang inihandog ng dukhang biyudang iyon ay higit pa sa inihandog ng lahat. Anong inihandog ng dukha? Na natuwa ang Diyos sa inihandog ng mayaman kaysa ang inihandog ng dukha kaysa doon sa mayaman. Inihandog niya ang lahat. Binigyan niya ang lahat sa Diyos. Bible na nagsasabi, hindi si pastor, kasi ang totoong blessing, kapag natutunan mong sumunod sa Diyos at mahalin siya, at kilalanin siya, at kilalanin ang lahat ng bagay na meron ka ay galing sa Diyos. Huwag mong aangkinin na ang lahat ng bagay na dumarating sa iyo, kasama yan. Pero hindi kang pagpapalain kapag ang Diyos ay inuna mo sa buhay mo. Kapag inuna mo ang Diyos sa buhay mo. Inuna mo siyang mahalin. Ano yung sabihin ng mahalin? Yung pagsunod sa Kanya. Kita niyo yung ginawa ng mayang biyuda. Inihandog niya ng dukhang biyuda ngayon ang higit sa inihandog ng lahat. Binigay niya. Anong inihandog niya? Ang isang kusimatang isa. Inihandog niya. Buong niya ang binigay. Hindi natin alam kung ano yung itsura ng buhay. Pero that's time. Pero iisang kaya, ibinigay niya ang lahat. Kumpara doon sa may yaman, kumpara doon sa may yaman, sa may pera. Ano yung ginawa ng may pera? Sabi, ang inilagay nila ay bahay
Ngunit ang kanyang binigay ay buo niyang kabuhayan. Ito yung kaibahan ng mayaman at no? Mahirap. At sabi doon, ang nilagay nila ay bahagi lang ng kanilang kasaganan. Kung halimbawa kumita sila na 105,000, punta lang ang ibigay. Yung bahagi na hindi nila kailangan. Ibig sabihin, hindi, nagpapakita ito na hindi mo kayang ibigay ang bagay na ang Diyos ang nagbigay sa iyo. Nalilimutan natin, lagi natin nalilimutan na ang Diyos ang lagi ang autor ng lahat ng bagay. Siya yung pinagmumulan. Hindi ba tayo natatakot doon? Sasasabihin ko sa inyo, okay, para hindi tayo ma-miss. Kasi uulitin ko sa inyo ang panahon, tutang ko ang lahat ng ito kapag hindi natin natulungan ang lahat ng ito. Ang sabi doon, tingnan nyo ha, ang sabi doon, ibinigay ng Dukha ang lahat niyang kabuhayan, lahat ng bagay na meron sa kanya, binigay niya. Samantalang itong mayaman yung pagpepera. Kasi kapag tayo nakakaranas na ng kasaganahan, nakakaranas na ng konting tandaan niya, hindi nyo magagawa, hindi nyo matagala yan. Hindi ka talaga nag-i-enjoy dito sa lupa. Baka nagdadaya ka lang. Baka ikaw meron lang kinaimbita, kinahilihan na meron silang ganito, meron ganito.